Gobyerno ng Pilipinas tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa Israel at Lebanon sa umiigting na gyera doon. At mahigit 20 katao patay sa nasunog na bus, lulan ang mga batang estudyante sa field trip sa Thailand. Bus driver sumuko na. Ang ating sulyap sa mundo sa Balitang A to Z ni Paul Henson. Arestado na ng Thai Police ang bus driver na sangkot sa pinakamalagim na aksidente sa lansangan sa Thailand sa loob ng isang dekada. 23 ang patay nang maglagablab ang isang bus sakay ang mga batang estudyante at mga guro sa kanilang field trip. Hinihinalang sumabog ang isang gulong ng bus sa highway dahilan para sumalpok ito sa barrier bago ito lamunin ng apoy. Ayon sa Thai Police Chief, hindi na makilala ang ilan sa mga batang nasawi dahil sa tindi ng pagkasunog. Ayon sa driver, tinangkapan niyang kumuha ng fire extinguisher mula sa kalapit na bus, ngunit nagpanik siya at pumulas. 3 estudyante ang nasa ospital, 2 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Iniimbestigahan na ng pulisya ang bus company kung may paglabag ito sa safety standards. Naglunsad ang Iran ng missile attack laban sa Israel dahil sa patuloy na gyera ng Israel sa Gaza Strip kung saan mahigit 40,000 Palestino na ang namatay. Ganti ito ng Iran laban sa patuloy na opensiba ng Israel sa Lebanon kung saan nasawi ang mga leader ng Islamist militant group na Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, ligtas ang lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa Israel. So, sa Israel, wala po tayong problema dahil may mga tinatawag po tayong bomb shelters. No? Pati po sa Lebanon, wala pong ni isa na Filipino tayo na nasaktan. Itinigil na ng DMW ang hiring ng Filipino workers sa Lebanon dahil sa kaguluhan. Nag-areglo na ng chartered flight ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi sa 300 Pilipino at kanilang mga kaanak mula sa Lebanon. Yan ang ating sulyap sa mundo para sa Balitang A to Z, Paul Henson.